Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron din na dito sa atin mga ka-DIY isang 40 inches na is. Ayan, sabi na may-ari kasi ang problema nito is sa board, sabi na may-ari. So bigla ditong tinamaan ng kidlat tapos hindi nagawa ng unang gumawa ng technician. So dinala dito sa atin, try muna natin mga ka-DIY na kung magagawa natin yung ganitong problema. So tinamaan ng kidlat daw, sabi na may-ari. So matagal na siyang na-stock pero try muna natin kung magawa natin yung ganito. So plug in muna natin. Ito yung kanyang AC cord. Yan. Ito yung kanyang brand. Ace. Yan. Okay, bali ginawa na rin ito ng iba pero hindi na rin nagawa. Pero try lang natin kung magawa pa natin. Ito yung kanyang AC cord. So plug in muna natin dito. Yan. So ito yung ating power. Meron tayong power. Yan. So problema niya, wala siyang indicator. Tingnan natin sa loob kung anong nangyari sa ganito yung pinagawa. Okay, tingnan natin kung magagawa natin yung ganito. Ace. Okay, buksan natin. Unplug muna natin dito. So dito mga ka-DIY, ito yung kanyang model. Bale isa isang Ace na brand, tapos yung kanyang smart na rin siya. Ayan o, Smart TV. At yung model niya is LED 707. Yan. 707 na Smart 40. Sa tingin ko 40 inches to kasi wala siyang ibang model. Parang siya, 40 inches. Tara, buksan muna natin. Tingnan natin. Lubat. Okay, buksan natin. Pagka ganito mga ka-DIY na tinamaan siya ng kidlat, minsan kasi yan problema sa power supply, minsan din ay sa mainboard yung problema kapag tinamaan ng kidlat. Minsan kasi dumadaan sa cable yung ating kidlat, minsan sa pole yung ating mainboard o sa pole yung ating system. Pagka dumaan naman sa AC, posibleng mangyari niyan is power supply lang yung problema natin. Nakadepende mga ka-DIY sa sira. Tingnan natin kung ano yung problema sa loob. Saan muna natin. Ayan. So natin. Wala na siya mga screw dito sa ilalim. Meron pa sana yan Kaso wala na. Okay. Galatin dito. So bala ito yung laman sa loob mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, 3-in-1 na rin. Yung board natin, ito yung kanyang power supply. Secondary out. Ito yung part na ating system. Yun. So dito mga ka-DIY, kung susundan natin, basic lang naman yung ginamit sa kanya na LVDS. Ito. Basic lang naman yung ginamit sa kanya. Pero smart din naman siya. Basic lang. Okay, so check muna natin mga ka-DIY mo. Parang meron siyang tinanggalan ng pyesa. Dito sa part ng power supply, ito. Bali meron ditong spot yan Merong spot dito. Sunog, yan. Pati yung kanyang PWM ng primary natanggal na rin. Pati yung resistor na yon pumutok, yan. Pumutok. Tapos dito mga ka-DIY, wala na yung kanyang MOSFET ng primary, tanggal na rin. Yan, tanggal na rin yung MOSFET ng primary. Sa part ng primary, natanggal yung PWM, natanggal na rin yung kanyang MOSFET ng primary. Dito naman sa part ng secondary mga ka-DIY, wala na rin yung kanyang diode ito. Yan, sa secondary out natin, magmula sa chopper transformer, nanggagaling dito sa primary, tatabi dito. Yung diode natin dito sa secondary, wala na rin, yung nakadapa.
Okay, so check na lang muna natin. Okay, bale ito pa yung nakita kong nawawala sa kanyang pyesa. Ito. Yan, 6-pin regulator IC. Dito supply sa coil na yan. Tapos dito naman is nawala na rin yung kanyang 6-pin regulator IC para dito sa supply sa positive side natin. Tapos ito, yung tatlong capacitor is nakahang na rin. Tapos dito mga ka-DIY yung kanina, yung diode natin sa secondary, supply yan sa ating secondary dito. Yan, supply na rin niya papunta dito kasi yan ay supply na rin papunta dito sa ating LCD panel. So yan ang nawawala ditong pyesa sa kanya. Tapos dito sa primary naman, sa power supply section naman natin, wala na rin siyang PWM. Tapos yung ating MOSFET ng primary, yan ang nawawalang pyesa dito. Yan, kung napapansin nyo, tukan natin sa microscope. So yan, ito yung nawala sa kanya. Yan. Ito. Yan, ito. Itong portion na yan, supply yan dito sa ating positive side sa coil natin. Malamang ito is nasa 5 volts yan. 5 volts, tapos ito, parang separated din na 5 volts ata ito. Yan. Ito yung nakahang na capacitor, ito. Supply dito. Yan, dito naman sa tester natin, kung napapansin nyo, select na natin sa buzzer. Yan. Mag-buzzer na ako. Tapos yung negative, ilalagay natin dito sa body ground. Titingnan natin kung saan pa yung mga problema. Kasi dito, wala namang problema kapag nawala yung ating 6-pin regulator IC. Kapag nawala ito, nawala yan. Meron naman tayong pampalit dyan sana ng mga buck converter. Pang-inject sana dito sa mga coil. Pwede naman yan. Ang problema pa, ito. So, yan. Meron tayong buzzer dyan. Gumagana. Yan. Kung check natin itong secondary natin dito. Yan o. Yan. Short. Tapos dito sa coil, short na rin. Samantalang wala na yung ating, ano dyan, samantalang wala na yung ating coil, yung ating 6-pin regulator IC. Short pa rin tayo dyan. Yan o. Yan. Short pa rin. Tapos dito naman, short tayo sa mga positive. Yan. Ito. Yan, short tayo dyan. Dito sa maliit na to na ano, regulator yan, short yan. Yan. Yan o, pumutok din o. Yan. Kapag ganito mga ka-DIY is may problema ito sa system na rin. Pati yung system sa ata nito is nadamay na rin. Kapag ganito yung resulta ng ano, tinamaan ng kidlat. So, ang mabilis gawin dito mga ka-DIY is palitan na lang siya ng panibagong board din na smart. Yan, so ito yung kanyang LAN. So smart yan. So, kausapin na muna natin yung may-ari nito kung papayag siya palitan natin ng ibang board. So, update ko na lang kayo mamaya. Bale, meron akong pamalit dito sana na board. Yan, hindi naman siya smart. Bale, ito ay 32 inches. 32 inches na Ace. Ace din ito mga ka-DIY. Ace din ang brand ng board na ito. Pero 32 inches siya. So, ito naman is nasa 40 naman ito. So, ito, pwede namang ikabit ito mga ka-DIY. Nag-usap na kami ng may-ari na hindi na siya totally smart kapag pinalitan ng basic. Pwedeng ipalit dito yung basic dito. Ayan. So, okay naman sa may-ari kahit hindi siya smart. Okay naman, sabi ng may-ari. Importante, gagana yung TV. Pero suggest ko sa kanya kapag pinalitan natin ito, kung gusto niya maging smart pa rin. So, ito na lang. Bali, meron ako ditong smart box. Yan. MXQ Pro 4K. So, yung hindi smart na mga TV is pwedeng maging smart dahil sa ganito. So, bumili lang kayo sa online, meron ito, MXQ Pro. Yan. So, ito yung gagamitin natin para maging smart na. Bali, ang connection nito is HDMI to HDMI. Ano? HDMI, i-connect dito sa HDMI din. Para ito yung magdi-deliver sa kanya ng smart. So, medyo hassle lang, at least magagamit niya kung sakaling gusto niya magkaroon ng smart. Kagaya yung mga basic na TV natin na hindi smart, pwede yan maging smart sa pamamagitan ng ganito. Bumili kayo sa online, meron nito. Yan, 500 pesos lang ata ito, 400 plus. Nasa ganun presyo nito, pero pwede na yan para pamalit sa smart. Yan, bali, tatanggalin na lang natin to. Ito yung papalit natin. Pero subukan lang muna natin mga ka-DIY ang ating 32 inches dito. Pwede naman kahit yung mga Ace na mga ganito, yung mga 21 inches natin na Ace, pwede naman yan gamitin dito.
Ayan, basta pagkasyahin lang yung sa loob. So, gagawin natin is tatanggalin natin yung original board niya. So, naubusan tayo ng ano? Naubusan tayo ng smart na board. So, okay lang kahit na yung basic ilalagay natin. Basta umukay sa may-ari, wala na tayong problema doon. So, yan. Tatanggalin natin yung board. Yan. Testing muna natin. Yan, bali tatanggalin natin to, pati yung backlight. Yan, lahat ng connection tatanggalin natin. Yan, pati itong LVDS nya. Yan. Sa LVDS naman, mga ka-DIY, dito, sa connection ng LVDS, pwedeng ipalit yung ating original, pwede itong gamitin. Kasi parehas lang naman sila, yung smart at hindi smart, parehas lang yung ginamit na LVDS. Ayan, pang basic ito. Yan o, parehas yung connection nilang dalawa. Ayan, bali yung positive is nasa kaliwa. Tapos yung signal natin is ito. Kung pagtapat natin yung dalawang pin, parehas talaga yung kanilang connection. So pwede yan ilagay natin. Pwede gamitin to, pwede gamitin ito. Okay? So pula tayo ng board. Yan, tanggalin na lang natin to lahat. Yan. Speaker, pati yung kanyang AC, tatanggalin natin. Okay, so pull out lang muna natin yan dito. Ilalagay natin yung ace na board. Ito. So pwede naman yan na hindi smart, basta gamitan lang ng smart box. Pwede yan. So ito, tabasan na lang natin mamaya yung plastic nya. Ito, tatabasan natin yung plastic. Pagkasya na lang natin dito. Kasi hindi ayaw magkasya yan. Yan, tatabasan natin yan dito mamaya. Pero subukan muna natin, i-testing muna natin. Kabit na muna natin dito. Yan. Sa backlight naman mga ka-DIY is wala tayong problema. Pwede yan yung 40 natin. 32 yung gagamitin natin na backlight. Ito. Pare-parehas lang naman yung connection niyan. Pare-parehas lang naman yung connection niyan dito. Yan. Tapos sa AC naman, lagyan na lang natin ng AC. Ito. Yan. Kabitan muna natin ito. Tapos yung kanyang ito, ilalagay na lang natin dito mamaya. Pwede naman itong gamitin yung volume nya. Pwede yung gamitin natin yung pang select natin. Yung power ito, pwede natin tanggalin yan, ilipat natin dito. Pwede naman. Yung original nya, pwede gamitin dito. Kasi parehas na naman sila Ace. Kahit ibang brand din, minsan parehas din yan. Kahit hindi na kayo magpalit, pwede naman. So dito sa connection is wala tayong problema dahil parehas din naman sila. So salpak natin yung ating LVDS. Yan. Yan. Sa speaker, kahit yung speaker nito, ito speaker nito, lalagay natin dito. Parehas lang naman yan. Yan. Okay, so saksak natin. Ito saksak muna natin. Power on. Yan. Napapansin nyo, meron tayong indicator dito. Yan, indicator. Then, i-power on natin. Power on. So, nag-power on na siya. Then, titingnan natin dito kung magkakaroon siya ng backlight. Dito. So, okay naman siya mga ka-DIY. Nagkaroon tayo ng backlight. Sa ilalim, tingnan natin. Yan. Yan. Pasok sa kanya mga ka-DIY, oh. Wala tayong gagalawin. Hindi na natin siya service mode. Sa kulay niya, okay naman yung kanyang kulay. Hindi na, okay na kahit hindi tayo mag-service mode pag ganito. Wala na tayong babaguhin. Kahit sa display niya, is hindi naman baliktad. So, nakabaliktad yung TV natin, pero yung picture natin is okay lang. Kahit hindi tayo mag-service mode para baguhin, okay lang. So, power off natin dito. Yan. So, i-power on ulit natin. Titingnan natin yung pinaka-image niya.
Okay, so power on natin. So yan, okay naman. Okay naman siya. Yan. So salpakan natin ang antena. Salpakan na lang natin ang antena yan. So, subukan natin dito. Yan. So walang channel, wait lang. Ayusin natin. Yan. So okay naman siya mga ka-DIY oh. Yan oh. Resources para tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga affected constituents. Dahil na sa buong bansahan the project ng DSWD, meron saan pinaigting natin yung production ng mga food banks sa ating nature hubs, that is a Sub-National Resource Operations Center. So okay naman siya mga ka-DIY. Wala nang problema sa screen. Okay naman, wala naman tama yung kanyang screen. Okay naman. Yan. Gawin niyo po 5 para meron kayong 1, 2, 3, 4, 5,000. So yun lang mga ka-DIY yung ating ginawa dito. Pinalitan na natin ang board. Yan, patayin muna natin. Yan. Yun lang ginawa natin, pinalitan natin ng ibang board. Pwede naman yan. Basta nagkasundo tayo ng customer is, kaso lang nga lang, sobrang baba lang yung bigay natin dito. Yan. Mababa lang yung bigay natin sa customer kasi hindi naman natin ginawa yung talagang naging smart siya. So, bigay lang, pang bigay lang natin sa customer yan. Okay na yan. At least meron na sila. So, ayan mga ka-DIY, balay, gumamit ako ng smart box. Ito kanina. So, natagalan ako kasi naghanap ako ng remote. Ito, universal yung ginamit natin dito sa smart box natin. So, naka-HDMI tayo. Connected dito sa ating HDMI. So, hindi ko pa tinakpan. So, balay yan, gumagana yung ating smart. Yan, ang gagamitin nyo lang is i-connect niyo ito sa ating Wi-Fi. Kukonect nyo lang sa Wi-Fi. Tapos, pwede na siyang maging smart uli. Yan, naka-smart na tayo ngayon. Bale, remote lang natin dito. Yan. Okay naman siya. So, yan. Yan, pwede tayo mag-smart dyan. Yan, pwede na tayo mag-play ng YouTube. Yan. Okay. So try natin mag-play dyan. Yan, play natin. Yan. Pwede siya mga ka-DIY. Yan. Malinaw siya oh. Yan. Malinaw yung kuha natin. Yan. Okay. So, yun. Okay naman siya. Okay naman yung natin, smart natin. Pwede naman natin ibigay na lang ito sa ating customer kasi wala na tayong pang smart na pamalit doon sa board natin kanina. Yan. Pwede naman ito. Yan. So, yun. Are underway. John Michael, Austin Carr, and Serena Winters, thanks so much for joining us. So, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at baka makaka-copyright pa tayo sa ating video. Hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is James Tutorial. Bye-bye.